So hi, good morning. Just a quick video bago magsimula ang aking activity for today. So I'll be participating sa isang marché. It's a market. So meron kaming fête dito sa aming commune. La fête de trois marchés. So literally translated into fiesta ng tatlong market. So merong yard sale, meron para sa mga artisan, tapos meron para sa sa food. Yan. Ito yung aking second video na gagawin kasi nga last few days napaka-busy sa preparation ng products ng ibebenta ko later. So I'm going to show you ang lugar at ang aming setup later. Bye! So dito na kami sa Espace Palette and in 5 minutes bubuksan na nila yung gate. Okay, let's see kung paano. So yan, mga ilang kotse na nakapila. Siguro sa likod ko meron din. So yan, medyo gloomy pa yan, but later it's going to be a sunny day. Change of plan. Dito ang aming okay, ito, settle down. Nakaalmusal na, may dala si mamang magkain. Iikot na kayo. Ayan, mamaya tayo iikot-ikot dito. So anong oras na? It's 10 o'clock. Ayan, 10 o'clock na. So ito ang aking nakaset up na ko dito. So, ano muna tayo? Tour muna ng aking setup. So, ito ang aking name. Yan si Mama, nakain. This is my setup. Thankfully, dumating si Mama, natulungan. Le côté des biens. Oui, non, comme ça. Un grand bravo au monsieur qui fait des gros pulls. Elle m'a pas vu. N'oubliez pas, il y a aussi des légumes qui sont bons. Alin daw? Dito. Kasi maraming tao nag... Hi, so just a quick update about yung fete kahapon. Well, I didn't sell much. Actually, I didn't sell any paper craft. Yun ang aming amigurumi keychain. Mga 4 yata. Si Mama
bumili ng isa, nagbuwan-buwan ng isang black note. And so how do I feel? I think merong of course disappointment, but I detach myself sa anumang result. Kasi nung nagsimula yung pag-aayos ko pag-set up ko ng booth, I was so excited, I was so happy setting up, and parang talagang na-inspired ako dahil I was putting everything together, and I found na parang, maganda ang iyong setup, magandang pag-aayos ko, so I felt good at that time. And so wala akong any attachment sa result. Ito yung first time ko na mag-join as artisan sa market. But the most important thing na parang siguro appease ng aking kalooban, yung sinabi ng anak ko na, "Nanay, this is not your public." So she helped me a lot na hindi ako ma-disappoint at the same time to push through at gawin ang dapat kong gawin. Yun ang aking learning. Try again. Hindi ito ang oras o na magustuhan ng tao yung ibinibenta ko, but I know that eventually someone will buy it. So ako ay may ilang natutunan, 4 na natutunan dito sa aking whole experience sa pagtitinda sa aming FET sa Maxi. First, you have to try, because in doing so, dito na sharpen yung ating daring moves. Kailangan talagang i-try at gawin yung mga nakaplano na gusto nating ma-accomplish. Kasi ito yung way para eventually yung ibang gagawin ay ma-accomplish naman, kasi dahan-dahang pag-accomplish ng munting bagay. The second is yung while doing any project, kailangan nang meron kang positive vibe within you. Kasi in doing so, pag masaya ka sa ginagawa mo, pag mindful ka sa ginagawa mo, whatever result, no overthrow ito. Ang pangatlo ay to keep in mind na this is an experience you have to go through para ma-experience mo naman yung next level ng whole thing na ito sa buhay, diba? Bawi ulit sa susunod. At yun nga, yun ang pangapat ko ay try again kung anong strategy again na dapat gawin. It's your next move. Ang dapat baguhin, anong dapat i-create, and eventually makakarating tayo sa resulta na gusto nating marating. Just keep on experiencing this wonderful journey in our lives.